So mga par, dahil nga po gusto ulit lumaban ni Shakur Stevenson sa 147 pounds, malaki ang chance mga idol na maging 5 division champion si Shakur, kagaya ni Crawford at Floyd. Kaya ang tanong ng mga boxing fans mga idol, kakayanin ba ni Shakur na i-break ang record ni Manny Pacquiao na 8 division champion? Well, sa totoo lang mga idol, kung imaginein mo ang 8 division champion, madali lang talaga ito gawin. Kagaya ni Shakur mga idol, kapag naging kampiyon ito sa 147 pounds, 3 division na lang ang kailangan nito para mapantayan si Pacman. Ibig sabihin nito mga idol, aakyat si Stevenson sa 168 pounds. Madali lang sabihin nito mga idol, pero ang problema, kaya ba gawin ang bagay na to ni Shakur? Isa pa mga idol, 28 anyos na ito at isang laban na ito sa isang taon. Kaya masasabi talaga natin mga boss na imposible talaga ang bagay na to na gawin para kay Shakur. Dadaan talaga ito sa butas ng karayom bago nito makuha ang record ni Pacman. At matalinong bata itong si Shakur mga idol. Hindi ito tangik para habulin ang record ni Pacman na alam nito mahihirapan siya sa bakbakan. Mas focus na lang ito sa big fight. Samantala marami nga po ang report mga idol na binaklasan daw ng WBC lightweight title itong si Shakur Stevenson matapos ito manalo sa laban niya kay Teofimo Lopez Jr. Pero ayon sa ating source mga idol, na suportado talaga ng WBC, hindi po tinanggalan ng WBC itong si Shakur. Kusa niya daw binitawan ang titulo dahil siningil daw siya ng WBC ng $100,000 para sa first money nito sa laban niya kay Lopez na $10 million. At sa naging panayam ni Shakur mga idol, bakit daw siya magbabayad ng $100,000 sa WBC nang nilabanan nito ang WBO title kontra kay Lopez? Kung kasama daw sana ang WBC sa pinaglabanan nila ni Lopez, magbabayad naman daw itong si Shakur, kaso hindi naman daw kasama ang WBC. Kaya dahil maduga daw mga idol ang WBC, usan na lang daw nito binitawan ang titulo sa lightweight na kung tutuusin daw mga idol, gusto pa daw sana ni Shakur na bumalik sa lightweight at maging kampiyon doon. Pero dahil sa ginawa ng WBC, tila sara na ang plano nito mga idol na bumalik sa 135 pounds at manatili na lang ito sa 140 pounds para maghanap ng unification fight. Sa kabilang banda naman mga idol, opisyal na nga po ang laban ni Keith One-Time Thurman kalaban si Sebastian Fundora na gaganapin sa March 28 sa US. Kung matatandaan nyo mga idol, ito din ang fight date na dapat mapalaban ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao at undercard nito si Thurman at Fundora. Pero tila tuloy na ang main card ni Fundora at Thurman at tinanggal na sa plano si Pacman dahil hindi naman nag-workout ang laban nito kay Romero. Well, malamang mga idol, maglalagay talaga ng mga bigatin na undercard ang PBC sa laban na to dahil hindi masyado pay-per-view ang datingan sa bakbakan ni Fundora at Thurman. Okay lang sana kung nandyan si Pacman dahil isa itong pay-per-view fighter. Kaso wala, kaya kailangan talaga ng marami at malalaking pangalan sa bakbakan na to.